Todo higpit ang seguridad ngayon sa Bangsamoro Region dahil sa tensyon kasunod ng pagkalas ng ilang political clans sa kanilang alyansa. Live mula sa Buluan, Maguindanao del Sur, magbabalita si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, ilang araw bago magtapos ang filing ng Certificates of Candidacy, bigla nagkaroon ng pagbaligtad sa itinuturing na Family Alliance dito sa Maguindanao Provinces. Ang Family Alliance ay binubuo ng iba't ibang mga kilalang pamilya o angkan dito sa Maguindanao na nagsama-sama nitong mga nakaraang eleksyon. Sa pangunguna ng mga mangudadato, layo nito na matigil o di kaya mabawasan ng rido o awayan ng magkakaanak, pati na mga hidwaan ng magkakalaban din noon sa politika. Lahat sila ay kasapi rin ng tinatawag na BARM Grand Coalition na binuo naman para sa mangyayaring parliament election din sa Mayo. Pero nitong linggo ng gabi, biglang bumaligtad o tumiwalag ang ilan sa mga founder din ng grupo. Yan ay ang mga pamilya Mastura, Midtimbang at Sinsuat. Ang mga umalis sa pamilya, inendorso naman ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP na political party ng Moro Islamic Liberation Front o MILF bilang kanilang kandidato sa eleksyon. Nakatakdang maghain ngayong araw ng kanilang kandidatura bilang gobernador ng Maguindanao del Norte, si Sultan Kudarat Mayor Tukaw Mastura. Makakalaban niya si dating TESDA Chief Suharto Teng Mangudadatu na asawa ni Governor Bay Mariam Sangki Mangudadatu. Si Bay Mariam ay re-electionist naman sa pagkagobernador sa Maguindanao del Sur at makakalaban naman ngayon ni Ali Midtimbang, ang tatay ng kanyang kasalukuyang Vice Governor na si Nathaniel. Maglalaban naman sa pagkabisa-gobernador sa Maguindanao del Norte, sina Bay Aini Sinsuat at Bay Sandra Sema na parehong inendorso ng UBJP. Cheryl, sa ating maikling panayam kay Governor Bay Mariam Sangki Mangudadatu, ang sinasabi niyang dahilan kung bakit daw nagkawatak-watak ang Family Alliance ay dahil sa panghihimasok at pakikialam di umano ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Kaya naman ang hiling nila at panawagan ay magbitiw daw sa pwesto itong si Lagdameo at huwag panghimasukan ang politika dito sa BARM. Sa ngayon, meron tayong natanggap ding impormasyon, bagamat wala pang kumpirmasyon mula mismo sa COMELEC, nagkakaroon din ngayon ng tensyon sa bayan naman ng Sharif Agua kung saan nagkaroon ng pamamato sa mga sasakyan at pangaharang sa gate doon sa naturang bayan sa COMELEC Satellite Office doon. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.